Ano ba yung Alzheimer's versus dementia? Opo, ang Alzheimer po ay very specific, no, na klase ng dementia. Ang general term po, yung tinatawag nating umbrella term, no, lahat ng mga nag-uulyanin at nahihirapan sa mga pang-araw-araw na pamumuhay, kailangan nila ng tulong sa pang-araw-araw, ito po ay tinatawag na dementia. Pero may mga iba't ibang klase po, no? Pwede pong dahil sa stroke, no? So ito po yung tawag na vascular dementia. Pwede rin ho dahil nauntog o nagkaroon ng head trauma. Pwede rin ho nagkabukol sa utak o nagtubig ang utak, nag-hydrocephalus. At kung wala po kaming makita, kundi pagliit ng utak, ito po yung tinatawag na Alzheimer disease. No? So, iba't ibang klase po siya. Depende po anong cause. Opo, yan. So, alam na natin na dahil akala ho nila, lahat po Alzheimer's lang. Under dementia, di ba, the umbrella, there are 4 kinds, di ba, Doc? Isa lang yung Alzheimer's Or, doon. Tama mas po ba? marami pa po sa 4, pero yung very common po, yung Alzheimer disease, at saka po Yan. yung vascular, yung may stroke, at saka yung kombinasyon, pwede rin, no? Ayun. Kasi yung mga tumatanda, pwede rin ma-stroke, at yung mga na-stroke na nag-survive, pwede rin pong mag-Alzheimer later on. Mm. Ano po yung mga early symptoms para po sa mga nanonood sa atin ngayon? Early symptoms na ang isang tao ay meron na palang Alzheimer's. And anong age usually to, Doc, nagsisimula? Usually po sa senior citizens, no, ang unang nawawala sa kanila ay short-term memory. Kaya po Yan. sila ay paulit-ulit na nagtatanong, paulit-ulit na nagkukwento. So, yun ho kasi poor ang short-term memory. Pwede din pong makalimot sila sa mga bagay-bagay, nawawaglit po yung mga gamit nila, kung saan-saan nalalagay. At karamihan po may pagbabago rin sa pag-uugali, ano. Yung mga dati nilang ginagawa, nahirapan na sila, no? Hindi nila matapos yung trabaho kasi nalilito sila. Tapos Doc, yung iba na hindi naman dating bugnutin, hindi naman laging nagdadabog dati. Ngayon at this age, di ba kaya tinatag na grumpy old men, grumpy old women, bigla nagiging mainitin ng ulo to the point na nambabato ng gamit, nananakit. Explain po natin, Doc, ba't nangyayari to? Maari pong mangyari ito, no? Kasi po, habang sila'y nag-uulyanin, nafo-frustrate po sila sa sarili nila, no? Naiinis sila na may mga bagay na hindi na nila magawa. Dahil sa memory problem na ito, nalilito sila, masama pakiramdam nila palagi, at yung in general, nahihirapan silang mamuhay sa So, pang-araw-araw. Kaya oh, po sila nagiging grumpy. oo. Minsan po, marami rin silang mga hallucinations, no, kung ano-ano po ang nai-imagine nila. Meron silang mga flashbacks. Kung halimbawa, kamukha mo pala yung karibal niya o kaaway niya, so talagang mainit ulo niya sa iyo. So, kailangan ho ng malaking pangunawa at pangangalaga sa mga pasyenteng may Alzheimer's disease or dementia. Opo. Pero how do you address yung mga ganong moments na sila po ay mainit ang ulo, tapos yung iba po may trust issues, yung talagang lahat pinagdududahan, wala silang pinagkakatiwalaan, to the point na mas gusto nila to be left alone kasi ayaw nga nilang magtiwala sa ibang mga tao. How do we address yung ganito pong behaviors, Doc? Pag nandun sila sa peak ng galit nila, wag nyo pong sasabayan at wag nyo kukontrahin, no? Hayaan nyo lang po kasi di naman po yun forever, no? Ilipas din po siya. Palipasin nyo lang po yung bugso ng damdamin niya. Pag Ah, medyo kalmado na po, pwede nyo pong paliwanagan, pero kung hindi po talaga nakikinig, hayaan na lang po natin at maari po natin i-distract, no? Bigyan natin ng ibang gagawin, o yayain natin sa ibang lugar na sa tingin natin makakalimot siya doon sa galit niya. ayan. Karamihan po kasi sa atin tinatry natin paliwanagan, ano, thinking na reasonable sila, pero pag bugso ho ng galit hindi po talaga reasonable. So pabayaan na lang po, no? Iwan muna saglit, 'di ba, Doc? Tapos balikan na lang siguro Yes. after a while to check on her or him kung okay na Yes, ulit siya. siguraduhin lang natin na safe. Safe Oo. siya, oh. Kasi syempre ang safety dapat iniintindi natin Oo. palagi. Wag iwang mag-isa sa bahay. Pwede siguro layuan Yes. lang muna
layuan muna, 'di ba? Wag mo nang Mm. gambalain, hayaan muna na humupa yung galit or yung Pero tampo. silip-silipin pa Ayun, rin. silip-silipin. Opo, yan ang ginagawa namin sa mama ko kapag wala sa mood, lalo na paghapon. Iwan lang, tas silip-silip, mamaya okay na ulit siya, nagli-lipstick na ulit siya. Dok, alam niyo yung Pag malungkot, yes, Dok. Pag late afternoon po kasi or early evening, no, may tinatawag po silang sundowning. Yeah, Nag-iiba talaga po sila. yeah. Parang confused na confused, balisang-balisa. Kaya wag po nating sabayan ang galit nila.